pagka-setup. Linis. Ganda ng mags. And shoutout kay Kicks nangyari nito. So, ang issue nito is wala nang lamig yung kanyang sasakyan. So, chinek up natin kaganina bago ako mag-proceed dito, bago ko i-lift yung sasakyan. Wala nang pump yung kanyang compressor. And sabi ng may-ari is stock up daw yung clutch. Pero nakita yung ginalaw ko yung clutch, gumagalaw naman siya. Hindi naman siya stock up. Ano. So, ibig sabihin yan, yung compressor na mismo yung may diferensya. So, pero hindi naman silang dalang compressor na second hand yan. In good condition. So, ipapalit lang natin yan. Tanggalin natin yung lumang compressor rin, kakabit natin itong bagong compressor yan. Okay, so balikan ko kayo mamaya. Okay guys, so nagkaroon tayo ng problema dito sa may tensioner nya. Medyo mahirap tanggalin, gawa pala ng stock up na yung kanyang hydraulic. So, yung tensioner ng mga Civic FD is gumagamit sila ng hydraulic tensioner, which is connected sa babaan ng alternator. So, pagka nag-stock up na yan guys, medyo mahihirapan tayo. So, ang tagal lang naka-stock na yan. So, pagka, although yung higpit lang ng tensioner niyan is hindi gaano kahigpit, pero siyempre, pagka sa sobrang tagal na, tumataas yung torque spec ng mga bolts. So, no choice tayo guys. Kailangan natin baklasin yung tensioner and papalitan natin. So, para mapalitan yan, medyo malaking trabaho. So, marami tayong magiging issue dito guys. So, pag tinanggal natin yung pag magpapalit tayo ng tensioner ng FD, may mga senaryo na mahirapan tayo kasi minsan yung 8mm doon sa may gitna, yung pinaka lock, kasi di ba 8mm dapat mahina lang yung torque niyan, pero medyo pagka tumagal nga yan, sobrang hirap tanggalin. Pwedeng masira yung allen yun guys, allen yung ginagamit, allen na bolt. So alam niyo naman pagka allen bolt, pwede siyang ma-strip, pwedeng ma-lost thread yung kinakapitan ng allen, or pag sobrang tikis naman, pwedeng maputol yung remover natin, yung allen key. And kailangan natin tanggalin yung pulley ng water pump. Ito, yan yung may kalawang na yan. And itong alternator, yan, para siyempre malaki yung space natin. So, pag unlucky tayo guys, na hindi natin natanggal yung bolt doon, so, kailangan natin ibaba yung makina. So, tatanggalin natin tong sa passenger side na yung engine support. Yan. Tatanggalin natin para bumaba yung makina. So, dito naman sa parts na to, kailangan natin tanggalin yung gulong. Okay? Para magkaroon tayo ng mas magandang access. Pwede nyo naman hindi natanggalin, liko nyo lang dito papunta sa kanan para magkaroon kayo ng access. Pero I prefer to remove na lang para mas maganda yung space nyo. So ayun guys, magsisimula tayo. So tatanggal natin muna yung alternator, proceed tayo sa water pump, and then pag natanggal natin water pump, bubungad na sa atin yung allen key at saka 10mm dito, at 10mm or 12 yata yun dito sa may hydraulic nya, dito the hydraulic nya. Mamaya papakita ko sa inyo guys. Okay guys, so para matanggal yung alternator, kailangan yung tanggal itong clip. Alright, push nyo lang palabas, taas, and yung power outlet ng AC sa aircon to and then yung socket ng alternator. So ingatan nyo to kasi yung rubber mahalaga yan, kasi yung ano ng FD alternator nya andi dito sa taas yung socket, so prone siya sa pagkabasa. So ito lagi ang titignan nyo. Pagka sira na tong rubber, palitan nyo. Ito rin yung power nya. Okay,
So kakailangan natin yun ng 10mm. Okay, pag natanggal nyo yun guys, ibalik nyo yung nuts para hindi nyo ma-misplace. Okay, so pwede na natin siyang ilagay dito. Ayan. Right. Okay. So next, natatanggalin natin yung 12mm dito. And then sa ilalim. Okay, so natanggalan natin yung alternator. So dalawang tornilyo, 12mm. So sa taas yung mahaba, so baba yung maikli. Alright. So ito na yung kailangan natin tanggalin. Ito yung hydraulic ng tensioner. Ayan. So kung nakikita nyo, nasira na yung rubber nya. So ibig sabihin pinasok na yun ng kalawan. Okay, so yun yung water pump pulley. Okay, then nandito yung kanyang tornilyo. Ayan, that's may ilalim. Tapos na. Ayan. Ayan yung allen bolt na kailangan natin tanggalin. 8mm. Yan, okay. Yan. Matakan natin. Bumitaw. Perfect. Yan. So, natanggalan natin yung tornilyo. Maano na siya. Iikot na. Tanggalan na rin. So ayun, makita nyo, binabarang ko yan guys ng WD-40. So ngayon, kukumpare natin kung parehas ba yung nabili natin. Dahil so parehas. Yan. So ikakabit natin. So revert order lang din. Okay. Pwede pala. Okay. Kahit di natanggalin yung ano, yung hydraulic. So ikakabit ko natin muna ito guys. Ayan na. Bago na yan. Okay guys, so dito naman tayo sa air conditioning. Kakabit natin. So mag-add muna tayo ng langis. And then yung connector, kukunin natin dito sa luma. Ito yun. Okay, kakabit natin dito sa bago. Okay. Okay guys, so nakabitan natin yung compressor. Ayan na. Ikakabit na lang natin yung mga tornilyo. Nahang lang pala natin yan kasi itong compressor ng Civic, meron siyang hanger. Ayan, kung tawagin hanger. Ayan o. Nakikita nyo itong dowel na itong maliit na yan. Ang both side yan meron yan. Kaya ito yung gusto ko sa FD. Hindi mahirap magkasa ng aircon. Hindi katulad ng mga ibang compressor. Grabe ang hirap. Talagang kailangan nakapokus ka kasi hindi babagsak. Ito hindi. So okay naman yung compressor nya, pit na pit dito. Ayan. Pumasok naman yung mga tornilyo. Okay. So ikabit muna natin guys ha. Balik ako. Alright. Tignan yung compressor.
finally. Lamig na. Wala akong temperature ah. Lamig na. Sobrang lamig. Yan, lalaway na ah. Namutan kasi yung thermometer ko. Lamig na siguro.